Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sins. Come be my Savior, Lord and friend. Muli, ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral Church. Ngayong gabi ay tatalakayin po natin ang temang, are you under the law or under grace? Nasa ilalim ka ba ng kautusan o nasa ilalim ng biyaya? No. Ang under the law simply means under the Ten Commandments. At gusto kong paalala na ang law na Ten Commandments ay Old Covenant. At ang Ten Commandments ay ang covenant po ng Diyos sa mga tao, lalo na sa bansang Israel, in the Old Testament or in the Old Covenant. Those who are in the Old Covenant are those under the commandment, the Ten Commandment. At itong Old Covenant na to ay ginawang obsolete, expired, and abolished. Hebreo 8:13, nakalagay dito, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Sa konteksto po, from verse 6 to verse 13, ang tinatalakay po dyan ay ang unang tipan na kung saan yun po ang Ten Commandments. Kaya sinabi doon ay niluma na at lumipas na. Napansin po natin yung kaniyang argumento. Gusto niyang ipakita at idiin na yung 10 utos ang sabi niya ay abolish na, expired na, obsolete. Gusto niyang idiin na yung kautusan sa ating kapanahon na talagang wala ng bisa at hindi na dapat sundin ng mga tao. Yun ang kanyang gustong ipaunawa. At ang ginamit niyang mga talata upang patutuhanan na yung 10 utos niya ay abolish na, expired na, and obsolete na, ay aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, talatang 8 hanggang 13. At yung sinasabi niyang na yung 10 utos ng Diyos ay siyang tinutukoy na tipan. Pero alam niyo po, yung 10 utos ay hindi yun ang tipan per se. Kasi pagka inyong inunawa yung salitang covenant o tipanan o kasunduan, yan po ay agreement between two or more parties. Yan. Kaya ang tipan ay nagiging kasunduan sa pamamagitan ng pangakuan ng bawat panig. Kaya yung tipan na tinutukoy dito, yung agreement between God and Israel, yung kanilang kasunduan. Mababasa po ninyo dito, sa aklat ng Exodo, Kapitulo 24, talatang 3. At lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Yun ang kasunduan. At kaniyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng salita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. Yun ang kanilang pangako sa Diyos, sa kanilang tipanan. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Doon naganap yung kasunduan. Sinabi ni Moises ang sinalita ng Panginoon at pagkatapos ay nangako ang bayan na aming gagawin, kami ay magmamasunurin sa lahat ng kanyang mga sinalita. Ayan. Ngayon, yung Israel ba ay nakatupad sa kanilang pangako na sinabi nilang aming susundin ang sinalita ng Panginoon, kami magmamasunurin? Hindi po sila nakasunod. Therefore, sila ang sumira sa tipan, sila ang sumira sa pangako. Sila ang nagkulang. Babasahin po natin. Sa Hebreo 7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay bakit nagkaroon ng kakulangan?
Eh di nga, hindi sumunod yung Israel eh. Yung Israel ang nagkulang, hindi naman ang Diyos. Ha? Sabi rito, sapagkat kung ang unang tipang iyon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, nyo, ang may kulang ay yung Israel, hindi naman ang 10 utos. Pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Wala namang kinalaman dito si Bishop Iramis sa mga tipanang ito. Kasi makikipagtipen din siya sa kanino, sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Kaya kahit dito, wala rin siyang kinalaman. So anong sabi pa? Hindi ayon sa tipang aking pinakipagtipan sa kanilang mga magulang, nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan. At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan at ang bawat isa sa kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kalit-litan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan na hindi ko naaalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una, datapwat ang nagiging luma ay tumatanda, ay malapit ng lumipas. Ang lumipas at niluma dito hindi po yung 10 utos, kundi yung kanilang kasunduan. Yan. Sa halip ay sa habag ng Diyos, ang sabi niya ay yung inyong kasalanan, yung inyong pagkukulang sa ating unang tipanan na hindi naman kayo sumunod, ay hindi ko naalalahanin pa. Bagkus ako'y makikipagtipan uli ng panibago sa inyo. Sabi niya. At dito sa pakikipagtipang aking gagawin uli sa inyo, ay hindi nakagaya nung una na nakasulat sa mga bato yung aking kautusan. Kundi ang sabi ng Diyos, yung aking kautusan, yun din, yung kautosang iyon. Yung 10 utos ay isusulat naman sa kanilang mga puso at sa kanilang mga kaisipan para hindi na nila makakalimutan. Hindi na sasabihin kilalanin mo pa ang Diyos. Akalain yung nung una sumasamba pa sa ibang Diyos yung mga Israelita. Ay naipakilala na siya lamang ang Diyos at wala nang iba. Hindi nakasunod ng Israel, sila ang nagkulang. At nung makita ang kakulangan nila, ay iyon sila naman ay pinatawad ng Panginoon. At sabi, hindi ko naalalahanin ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga pagkukulang, bagkus ako'y makikipagtipan uli sa inyo. Lulumain na natin yung dati. Huwag na nang alalahanin yung dating tipanan, kundi dito na tayo sa bagong tipanan. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi ang niluma, hindi ang inexpired ng 10 utos. Wala po kayo makikita sa talatang ang expired. Inexpired o pinawalang bisa ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos. Paano po yun mawawala ng bisa? Pinauna na ng Biblia na ang kautusan ng Diyos, 10 utos, ay hindi po yan pwedeng mawala ng bisa. Hindi yan maluluma. Basahin ko po sa inyo. Aklat ng mga Awit, Kapitulo 111, verse 7, sa King James Version. Sabi po dito ganito, the works of His hands are verity and judgment. All His commandments are sure. They stand fast forever and ever and are done in truth and uprightness. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Ang kaniyang mga kautusan ay tunay, nangatatag magpakailan-kailanman, mangyayari sa katotohanan at katwiran. Yan sabi? They stand fast forever and ever. Ang kanyang mga kautusan ay nangatatag magpakailan-kailanman. Eternal, walang hanggan. Ay paano mo lulumain iyon? Ay di magsasalungatan ang Biblia. Hindi mo naman sasabihin ito yung mga seremonyal o yung hindi maluluma. Hindi. Ang kautosang hindi naluluma at magpasawalang hanggan ay walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Yun ang nananatili, magpakailanman.
Sapagkat yan po'y likas ng Diyos. Kung kailan umiral ang Diyos, ay di umiral ang kanyang likas at umiral ang kanyang kautusan. Pinatotohanan naman yan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 17, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o kudlit sa kautusan ay hindi mawawala hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitlitan ng mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitlitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ay napakaliwanag ng patutungo ng ating Panginoon. Isang tuldok o isang kudlit sa kautusan ay hindi mawawala. Ay sasabihin niyo naman ay abolis na. Ang sabi ro'y hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa. Ay nariyan pang lupa at nariyan ang langit pagkakalaki-laki. Ay inalis niyo na yung 10 utos. In-expired ninyo at inabolis ninyo. Hindi ang Diyos nag-abolis ng kanyang kautusan. Hindi si Kristo. Walang inabolis na 10 utos sa Biblia. Wala po. Yun ay mali lamang ang inyong pagkaunawa. Idinadrive nyo kasi sa mali ang inyong kaisipan. Yung mga talata. Doon sa Hebreo 8, wala doong niluma na 10 utos. Ang niluma doon yung tipanan, yung kasunduan. Ang nagkulang doon ay ang Israel, hindi ang 10 utos. Paano magkukulang yung 10 utos? Hindi po yun pwedeng magkulang, hindi yun pwedeng maluma. They stand fast forever and ever. Nangatatag, magpakailan-kailanman. Sabi naman ni Kristo, I have not come to destroy the law. Sa NIV, I have not come to abolish the law. Kaya ang sabi ron. Hindi ma-abolish. Sino mag-a-abolish? Eh di si Bishop Iramis ang nag-a-abolish. Pero hindi si Kristo. Yung maling kaisipan ninyo ang nag-destroy at nag-abolish ng kautusan ng Diyos. Ng 10 utos ng Diyos. Ay kita mo kung abolish na yan. Hanggang ngayon hindi nga siya nasamba sa ribulto. Ba't hindi siya sumamba sa ribulto? Kinukundi na nga niya yung mga Katoliko na nasamba sa ribulto. Ay kung expired na pala yan. Kaya pag ibinalik ko kay Bishop Iramis yung tanong na yan, ay di siya nasa ilalim din ng kautusan. Ay hindi siya nasamba sa Diyos-Diyosan, dapat siya sumamba sa ribulto. O sasabihin niya, kaya kami hindi nasamba sa ribulto ay hindi dahil sa 10 utos, kundi dahil yun ay utos ng banal na Espiritu na siyang nasa amin. Abay, di panis-panis pa lang Espiritong nasa inyo. Wala sa ayos. Expired na, itinuro pa. Sabi mo, expired na. Ba't ituturo pa ng banal na Espiritu yun kung expired na? Papainom ka ba ng gamot sa iyong anak na expired na? Papakain pa ba ng gatas? Magpapainom ka ng gatas na kita mong expired na? O di panis-panis. Yung Espiritong sumapi sa kanya, dito kay Bishop Iramis, expired na pala, iniutos pa ng banal na Espiritu. Ay expired din, na Espiritong sumapi diyan sa kanila. Kami ay nasa kautusan ng pananampalataya, kautusan ng Espiritu. Ay tingnan mo yung kautusan mo ng Espiritu at kautusan mo ng pananampalataya. Yung sinasabi mo ring nomos ay iyon din. Di existido. Eh yung 10 utos iyon, alam mo yung nomos sinasabi mo, intole, nomos. Eh yan naman interchangeable, yan ay papalit-palit na ginagamit ng Biblia na tumutukoy sa kautusan doon sa 5 books of Moses, Pentateuch. Pero kapag may sinabing lumipas na kautusan, pinawi, hindi yung tumutukoy sa 10 utos. Kasi kailan may hindi po pwedeng mawala yung 10 utos ng Diyos. Yan ay eternal. Nangatatag, magpakailan-kailanman. Hindi yan nagkulang. Aklat ng mga awit, Kapitulo 19, ang talata 7, the law of the Lord is perfect. Paano sasabihin yung kulang, hindi kayo ang kulang-kulang? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure. Perfect, pure. Ang sabi sa 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid, at mabuti. Kita mo yan ang kautusan. Ay yan ang likas ng Diyos eh. Yan ang kanyang karakter. Paano nyo aalisin yan? Hanggat ang Diyos ay Diyos,
ay iiral at mananatili ang kanyang kautusan sapagkat yan ang kanyang likas. Banal, mabuti, matuwid, sakdal, walang hanggan. Sa New Living Translation, ang sabi doon, to be obeyed faithfully and with integrity. Kailangan sundin. Faithfully and with integrity. Napakaganda ng pagkasabi ng talata. Mali lang ang inyong mga pagkaunawa sa mga talata. Hindi yan nagkulang. Hindi ma-abolish. Eh saan ako maniniwala? Kay Kristo o sa iyo? Kaya mali ang inyong mga pagkaunawa sa talata. Muli inuulit ko, no? Walang 10 utos sa Hebreo 8 na lumipas. Hindi yun ang lumipas doon. Ang pinalipas doon yung tipanan, yung agreement. Yung kanilang naunang kasunduan, hindi naman kasali dyan si Bishop Iramis. Kahit dito sa ikalwa, wala namang kinalaman dyan sa bagong tipanan na yan, sa bagong kasunduan. Ay kanino ba nakipagtipan ng Diyos sa pangalawang tipanan, sa bagong tipanan? Sa Israel at sa Huda ay hintil naman si Bishop Iramis. Kaya nga hanggang ngayon hindi niya matanggap ang kautusan ng Diyos kasi hindi raw sa kanya yon. Kasi nga hintil. Ay yan mga kautusan yan ay sa Israel lang naman talaga yan, sabi nila. Paano siya magiging kabahagi doon? Kaya inyo pong bulay-bulayin ang mga talata ng Biblia sa aklat ng Hebreo 8. Simulan nyo sa 6. Kahit sa buong kapitulo pa, makikita nyo, hindi 10 utos. Walang 10 utos na niluma, walang 10 utos na inabolis, walang 10 utos na inexpired, wala pong ganon. Kahit sa buong Biblia pa. Walang diwa, walang essence, walang sentido, kahit anong talata ng 10 utos ng Diyos ay inexpired. Inabolis, o pinalipas na, pinawi na, walang ganon. At pinalitan ng banal na espiritu, walang ganon. Walang ganong sinasabi ang banal na kasulatan. Yung kanila sinasabing law of the spirit, law of faith, ay yun din yun, 10 utos din. Hindi naman yun, walang banal na espiritu na nagturo na labagin ang 10 utos ng Diyos. Ay, ito gusto ko itong himayin. Meron pa kasi siyang, yung sa susunod niya, ng mga argumento, ating ipapaliwanag yung mga talatang kanyang ginamit. Ito yung unang bahagi lang. Ano po? Sabi niya ay expired na ang 10 utos. Wala naman doon sinabing expired na eh. Yung unawa lang niya ang expired na. Ay maniwala kayo sa sinasabi ng Biblia. Ang kautusan ng Diyos ay magpakailanman. Sabi ni Kristo, ako'y naparito hindi upang pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin. Kaya nga, sabi niya, dapat ituro ng mga tao. Ay kung babasahin niyo pa yung katuloy nung talata na yun sa 5:17 hanggang 20, ay ang sabi pa doon ng Panginoon, kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ay ano ba yung katwiran ng eskriba at mga pariseyo? Ang mga eskriba at pariseyo kasi ay nasunod sa kautusan, pero kulang naman, wala namang pananampalataya. Hindi naman nila sinampalatayanan ang Kristo nung dumating. Ito namang mga kaibigan nating itong mga ayaw sa kautusan, nanampalataya daw naman sila kay Kristo, inalis naman yung kautusan, ay di kulang din. Nagkaroon ng pananampalataya, umayaw naman sa kautusan. Yung eskriba at pariseyo, may kautusan, nasunod sa kautusan, hindi naman nanampalataya. Ay paano kayo higit dun sa eskriba at pariseyo? Para mahigitan mo yung eskriba at pariseyo, sumunod ka sa kautusan at manampalataya ka kay Kristo. Sa gayo'y makakapasok ka sa kaharian ng langit. So sana naging maliwanag po sa atin ang bahaging ito. No? Isang bagay lang ang gusto kong ipaunawa sa inyo, na iyang sinasabi ni Bishop Raimundo Iramis na ang kautusan at ng iba pang mga mangangaral, na ang 10 utos ng Diyos ay lumipas na, expired na, abolished na, ay hindi po yung totoo. Hindi yung totoo. Maniwala po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, maniwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kautusan ng Diyos, 10 utos ay nangatatag magpakailan-kailanman. Sabi ni Kristo,
Siya'y naparito hindi upang pawalang bisa ang kautusan. Ang kautusan ay banal, matuwid, mabuti, sakdal, walang hanggan. Kaya hindi po yan pwedeng wala. Yan ay eksistido at umiiral hanggang sa panahong ito. Yan ang isinulat ng Diyos sa puso at isipan ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. Kung inaari mong ikaw ay bayan ng Diyos, ay marapat lamang na sumunod ka sa kautusan ng Diyos, kasama yang 10 utos. Kasi ang paglabag diyan ay kasalanan. At yung sinasadyang paglabag diyan ay walang kapatawaran. Yan katulad ng ginagawa ni Bishop Iramis. Wala yang kapatawaran, yung talagang tahasan, willfully, transgressing the law. Sinasadyang pagkakasala. Sangayon sa Hebreo 10:26 ay wala ng kapatawaran. Kundi ang naghihintay sa kanila apoy na susunog sa mga kaaway ng Diyos. Kahit inyong basahin, pahaba tayo ng pahaba, hindi ko alam kung paano tatapusin. Basta't yun lamang ang aking gustong idein, ang 10 utos ng Diyos, kailanman ay hindi lumipas. Hindi na-expired. Hindi inabolis. Sangayon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Maniwala tayo kay Kristo, huwag diyan sa mga mangangaral na wala namang unawa. So sana naging maliwanag sa ating kaisipan ng lahat. So God bless po sa inyo lahat.